Ang ating paksa ngayong umaga, mahal kong mga kaibigan, ay keep growing. Panatilihin ang iyong paglago. Panatilihin ang inyong pag-increase. Okay, yan po ang ating paksa. At ang ating susing talata, mahal kong mga kaibigan, ay masusumpungan po natin dito sa Luke chapter 2, verse 52. Okay, ang sabi po dito, and Jesus increased in wisdom and stature, in favor with God, and in favor with men. Ang ibig sabihin lamang, mahal kong mga kaibigan, ay ang ating Panginoong Hesus ay lumago sa apat na aspeto. Ano yun? Ang una, mahal kong mga kaibigan, ay sa karunungan. Pangalawa ay sa pangatawan. Ang pangatlo ay lumago sa kanyang relasyon sa Ama. At ang pang-apat ay lumago sa relasyon sa kapwa. Yan po ang goal ng buhay natin. Sapagkat wala na tayong ibang ehemplo sa buhay na ito, mahal kong mga kaibigan, ay ang ating mahal na Panginoon. Kaya kailangan natin na tularan ang ating mahal na Panginoon sa apat na aspeto ay lumago. Kung saan lumago ang ating Panginoon, nawa doon din tayo lalago, mahal kong mga kaibigan. Ano nga po yung una? And Jesus increased in wisdom. At ang Panginoon ay lumago sa kaalaman. Mahal kong mga kaibigan, may isang mother na hindi po nakapag-aral, hindi nakatapos ng elementary, at ito ay nagkaroon ng anak at sinikap niyang makatapos. At nung siya nakatapos ay nagkataong na-hire siya na maging worker o OFW sa ibang bansa. At dahil sa malaki ang kita ng kanyang anak, gusto niyang suklian ang pagmamahal ng kanyang ina. Kaya't nagpapadala siya ng cheque noon, halos bawat buwan, bawat sweldo ay nagpapadala siya ng cheque. At ang hindi inaasahan, mahal kong mga kaibigan, sa tuwing matanggap ng ina ang cheque, ay ito'y itinatago niya para sa kanyang anak. Akala niya ay ito ay ipinapatago, kaya itinatago niya. Ang hindi alam ng ina ay ito pala ay mga cheque, mahal kong mga kaibigan. Kung kaya't ang nanay niya ay talagang hirap na hirap at siya ay nagutuman at siya ay talagang namayat ng namayat dahil malnourished. Mahal kong mga kaibigan, dahil doon ang anak ay nag-worry bakit lagi nagkakasakit ang kanyang nanay. Kaya noong umuwi ang kanyang anak, inalam, "Nanay, bakit namayat ka ng husto? Samantalang nagpadala naman ako ng pera sa iyo." Ang sagot ng anak, "Wala akong natatanggap, anak, na pera mula sa iyo. Mayroon, ang pinadala ko ay cheque at ito ay buwan-buwan nagpapadala ako." Ang sabi ng nanay, "Nandyan ang natatanggap ko lang, anak, ay card. Yung card na yun ay itinago ko para sa iyo dahil akala ko ipinapatago mo." Mahal kong mga kaibigan, doon na laman ng anak na hindi pala alam ng nanay ang cheque ay ito pala'y pera. Pag ikinas ito ay malaking pera. So napakaraming naipon na cheque yung nanay na hindi na ipagpalit at hindi na ibili ng pagkain. Kaya namayat, nagmalnourished, nagkasakit ang kanyang ina. Mahal kong mga kaibigan, ang sabi ng ating Panginoon, kailangan tayo'y lumago sa kaalaman. Kaya dapat tayo ay nag-aral. Mag-aral tayo, mga bata, mag-aral kayo sapagkat ang wisdom ay dumarating kapag tayo ay nag-aaral. Keep growing. Kailangan tayo patuloy na lumago. Hindi dapat ma-stack up ang ating isipan. Alam po ba niyo, mahal kong mga kaibigan, na sa buong buhay ng tao ay 11% lamang ang nagagamit sa ating brain? Ako'y nagtaka. Ako talaga'y nagulat na sa laki ng napag-aralan natin, yung pinakamaraming napag-aralan na tao, yung brain na nagamit ng husto ay hanggang 11% lamang ang nagamit ayon sa research. So yung 89, okay, yung 89% ng ating brain ay hindi kailanman nagamit. Ibig sabihin, napakalaki pa pala ang dapat nating gamitin na kapasidad ng ating brain. Kumbaga sa gigabytes ay ano ba yung pinakamalaki ang laman ng
ating tinatawag na computer. Alam niyo mahal kong mga kaibigan, gamitin natin. Let us increase in wisdom. Tulad ng ating mahal na Panginoon. Alam niyo, sa buhay na ito ay hindi pinag-uusapan dito kung gaano kalaki ang kayamanan mo. Ay kung wala ka namang pinag-aralan, ay baka yung pera mo ay mawala din, mauubos din yan. Madaming manluloko, madaming scammer, madaming manglilinlang, mapagsamantala. Samantalang kung matalino ka, nag-aral ka, at sapat ang iyong kaalaman, you know how to manage at alam mo kung paanong lumago ka. Magnegosyo ka, alam mo kung paanong magnegosyo. Madali kang umunlad at madali kang yumaman. Mahal kong mga kaibigan, isa yan sa napakaganda na resulta ng tinatawag na nagpapatuloy sa kaalaman. May isang dalaga, mahal kong mga kaibigan, na nakasakay sa eroplano at nagkataong nakatabi niya ang isang lalaki. Itong babaeng ito ay very religious. Siguro naging kabisado niya ang paghawak ng Bible. Kaya nung nasa loob siya ng eroplano, dala-dala niya ang Bible. At hawak-hawak niya ang Biblia, mahal kong mga kaibigan, habang ang eroplano ay lumilipad. Itong lalaking ito hindi makatiis at nagtanong, Miss, pwede bang magtanong? Sabi ng dalaga, pwede naman po. Itanong ko nga, alam mo ba yung kinain ng balyena na tao sa Bible? Ah, si Jonah. Oo nga, si Jonah nga pala yun. Ang tanong ng lalaki ay, paano siya nanirahan sa loob ng tiyan ng balyena? Paano siya nabuhay? Ang babaeng ito ay nahirapang magsagot, mahal kong mga kaibigan, sapagkat marahil mahilig lang siya maghawak ng Bible, hindi naman binabasa at inuunawa. O baka binabasa, hindi naman inuunawa. So, ang sabi doon ay, would you please tell me how to live inside the belly of the fish? Sa loob ng 3 araw. At ang sabi ito, the lady replied, don't worry, I will ask him when we meet in heaven. Sabi na, hindi masagot ng dalaga ang tanong ng lalaki. Huwag kang mag-alala. Tatanungin ko siya pag kami ay nagkita sa langit. Tatanungin ko si Jonah kung paano siya nabuhay within 3 days sa loob ng belly of the fish o ng balyena. Ang sabi ng lalaki, papaano kung si Jonah ay hindi maligtas? Ang sagot naman ng babaeng ito ay hindi sundan mo sa impyerno. Sundan mo si Jonah sa impyerno kung hindi siya maligtas. Dalawa na kayo doon. Mahal kong mga kaibigan, hindi ganoon ang pagsagot sa mga tanong. Kung sana ay talagang alam niya ang dahilan o kung paano nabuhay si Jonah sa loob ng tiyan ng balyena, ay baka magka-interest pa itong lalaking ito na magtanong tungkol sa kaligtasan, at baka bandang huli ay ito ay magkaroon ng pagkakataong mag-search ng Bible. Subalit, tinapos kagad ang usapan na ang sabi kung hindi maligtas si Jonah, hindi sundan mo sa impyerno at dalawa kayo doon. Mahal ko mga kaibigan, kailangan natin ay kaalaman. Sapagkat kung kulang ang ating kaalaman, maraming mawawala sa atin. Maraming mga oportunidad na mawawala. Kaya kailangan natin ay patuloy na lumalago tayo. Let us keep growing. Kapag ang sabi nga ay, if the church stop to grow, it starts to die. Kapag ang church ay huminto sa paglago, hindi na nag-evangelism, hindi na nangangaral, hindi na nag-sharing, alam niyo mga kaibigan, magsisimulang mamatay. Kaya maraming mga church ang namamatay. Ibig sabihin ay wala nang dumadalo. Wala na. At hanggang sa ito ay nagiging silungan na lamang ng mga kambing. Bakit? Sapagkat hindi naturuan ang mga kapatid how to grow. Kailangan ang mga pastor, ang mga leaders ng church, hindi ko tinutukoy ang anumang church, kundi ito'y patungkol sa lahat. Turuan natin ang ating mga kapatid how to share their faith, how to make disciples, para itong church na ito ay lalago. Kung mayroon mang sa katandaan ay mamahinga, ay maraming kapalit na mga young people na mas mga agresibo at mga talagang willing to sacrifice just to share their faith. Kaya mahal ko mga kaibigan,
let us keep growing. Lagi tayong lumago, mahal kong mga kapatid, sapagkat mahirap magkasakit ng destination disease. Alam natin na ang ating destination ay sa langit, hindi po ba? Subalit kung minsan ay nakakalimutan natin na mayroon tayong destination na ito'y sa langit na bayan. At dahil sa pagkalimot natin, nakakalimutan nating maghanda. At ang tawag dito ay destination disease. Sakit, mahal kong mga kaibigan. Kaya huwag tayong huminto sa paglago, mahal kong mga kaibigan, sapagkat ito'y very essential for our existence. Napakahalaga ito para sa future natin. Kahit ano, ay kapag tayo ay may pinag-aralan, kapag tayo patuloy na lumalago sa kaalaman, mas marami pang oportunidad. Ang inyong lingkod po ay tandaan ko pa noong wala pang mga cellphone. Talagang wala, as in, wala talaga. Ang gamit noon ay telegram. Hanggang nagkaroon ng cellphone, at ang mga unang natuto dito ay ang mga kabataan, ang mga millennials, sapagkat sila ay malikot sa mga cellphone, sa mga gadgets. At marami pa nung nananakot, ang sabi, pag gumamit kayo ng cellphone ay napakalakas ang radiation, magkakasakit kayo, at kung ano-ano pang mga balita. Kaya marami pong hindi na nag-venture na magtuklas at gumamit ng cellphone. Subalit ako, mahal ko mga kaibigan, ay talagang nag-venture ako na magtuklas. I want to keep growing. So ito'y pinag-aralan ko ang modern na mga technology tulad ng cellphone. At kahit ako'y senior citizen na mahal ko mga kaibigan, ay natuto ako kung paano mag-vlog, kung paano mag-video, kung paano mag-create ng content, at kung iba't iba pa. At alam naman ninyo na sa pamagitan ng aking mga vlog ay napakarami na po akong followers at marami pong nagko-comment. So yan po ang ibig kong sabihin na hindi porke tayo'y senior citizen ay wala na tayong pagkakataong lumago. Hindi po totoo yun. Actually ako ay nagpaplanong mag-aral pa ako ng electronics sapagkat mula nung kami nag-asawa ni Mrs. ay napakaraming mga appliances o ano-ano mga gamit ay kuryente na hindi ko naman maayos-ayos, na kung ito ay laging dadalhin ko sa mga doon sa technician ay talagang napakalaking pera. Ay kung ako'y mag-aral, makakagasto siguro ako ng hindi lang siguro 20,000. Matututo na ako na mag-ayos ng mga ibang appliances. So marami akong matitipid. Alam niyo, mahal ko mga kaibigan, yung pag-increase sa karunungan ay walang tinatawag na hangganan. Tama po ba? Walang limit. Walang limit ang pagtuklas ng kaalaman. Alam niyo, mahal ko mga kaibigan, sa totoo lang, hindi naman sa pagbabrag sa aking sarili, nagpakabit kami ng kuryente doon sa puerto. Noong doon sa maliit lang na kubo namin, kasi hindi pa kami nakakapatay ng bahay noon doon sa puerto, pinanood ko itong electrician kung paano magdugtong ng mga kuryente doon sa intersection. Okay? Yung may box ba? Okay? Paano kaya magdugtong at maglagay ng switch ng on and off at para papunta naman sa ilaw? So talagang naging curious po ako. Kaya ang ginawa ko ay sinundan ko ang electrician at kung minsan nagtatanong ako. At pagdating doon sa junction box, doon ako talagang nako-confused sapagkat pag nagkamali ka doon, magkakaroon ng masusunog. So tinanong ko talaga kung paano. Nag-aral ako sa kanya. Sa pamagitan lamang ng aking panunood at sa kapamagitan lamang ng kanyang mga turo sa akin na ikintal ng malalim sa aking isipan, at ngayon ako na po ang nag-i-install ng kuryente sa bahay. Hindi na po ako natatakot na magkaroon ng mga short sa bahay ng mga kuryente, pag-install, pagkabit, pagdagdag ng outlet, lahat. Ako na po ang nag-i-install sapagkat natutunan ko na po kung paano magdugtong ng maraming wire sa junction box. Dati wala akong kaalam-alam. Subalit, alam ko, matutunan ko, ang sabi nga ay, keep growing. Kaya pinag-aralan ko, mahal ko mga kaibigan, at hindi naging hadlang sa akin ang edad.
At sa tulong ng Panginoon, ako na po ang nag-install noong kuryente doon sa bahay. Talagang napakaraming outlet ang ginawa ko. Ako na ang naglagay ng mga outlet sapagkat gusto kong may saksakan doon, hindi yung nagkalat yung mga extension wire na parang mga kabuti. Ayaw ko yung napakaraming extension wire na nakalatag diyan sa mga hagdanan, diyan sa hallway. Ang ginawa ko ay hindi naglagay ako ng napakaraming mga saksakan, yung outlet. So ngayon, napaka-easy. Kung ilipat mo ang iyong TV, may outlet. Kung ilipat mo ang ref doon, may outlet. Kung ililipat mo kung ano man ang iyong isasaksak diyan sa kusina na mga osterizers, kung ano man, electric pan, o di kaya ay rice cooker, may outlet. Kaya kung pumunta kayo sa amin sa puerto sa bahay, paikot po ng outlet. Ay alam nyo po ba ang bayad ngayon bawat outlet? Kung kayo ay magpakabit sa electrician kung magkano ang outlet. Noon ay 200 lang. Ang bawat outlet ay 200. Para ngayon yata ay 400 o 500 ang isang outlet. Isipin po nyo, ay kung magpakabit ako ng 10, ay hindi 5,000. So mahal kong mga kaibigan, keep growing. Huwag tayong mag-isip na porke tayo may edad na ay maghinto na tayo sa pagtuklas ng kaalaman. So, nakikita mo yung aking vlog, yung mga flashlight na sira, pinang-aayos ko sa abot lang ng aking makakaya, hindi pa ako nag-aral ng electronics, pero dahil sa bumili ako ng multi-tester, basta makita ko lang na hindi putol ang wire at itutuloy ko yan. Kung ang purpose ko lang noon ay para malaman ko kung hindi putol ang mga wire. Mahal kong mga kaibigan, yan po ang sinabi na Jesus increased in wisdom. Ang ating Panginoon ay lumago sa karunungan, sa kaalaman. Ano yung pangalawa? Ang sabi doon, and Jesus increased in stature, sa kanyang pangkalusugang katawan. Alam niyo, mahal kong mga kaibigan, isa sa pinakamagandang dapat gawin natin ay alamin natin kung paano tayo maging malusog. Kailangan tayo ay mag-increase sa kalusugan. Ibig sabihin ay patuloy tayo maging malusog. Hindi yung tayo ay patuloy na nanghihina, patuloy na nagiging malnourished, patuloy na tayo nagkakasakit. Mahal ko mga kaibigan, we must increase in the stature, pangkalusugan. At kung malusog ang iyong katawan, ang sabi nga, health is wealth. Mararating mo ang iba't ibang bansa at marami mong mararating kung malusog ang iyong katawan. Subalit kung ikaw ay may sakit, mahal kong mga kaibigan, mai-stuck ka sa bahay, hindi ka makakarating sa iba't ibang lugar. Yan po ang masasabi ko sa inyo. Bakit? You are incapable na magsakay pa sa mga barko, magsakay sa mga bangka, magsakay sa eroplano sapagkat ikaw ay may sakit. Mahal kong mga kaibigan, yan po ang sabi na, and Jesus increased in stature. Ano naman yung pangatlo? Ang sabi doon ay, and Jesus increased in favor with God. Ano ang ibig sabihin nun? Yung relasyon niya sa kanyang ama. Relationship between his Father. Sa ating Christian life, dapat nag-i-increase yung ating relationship between Christ, between our Lord Jesus Christ. Dapat siyasatin natin ang ating relasyon araw-araw. Ang ating relasyon ay napakahalaga, mahal kong mga kaibigan. Pag ang ating relasyon sa ating mahal na Panginoon ay depektibo, pati ang ugali natin depektibo. Tama po ba? Uulitin ko po. Pag ang ating relasyon sa ating mahal na Panginoon Diyos ay depektibo, natural ang iyong ugali depektibo. Kahit saan silipin, depektibo. Okay? Wala ka sa level. Talagang may diferensya. Kaya kailangan yung relasyon natin sa ating Panginoon ay lumago. Dapat healthy. Okay? Malusog ang ating relasyon sa ating Panginoon Diyos para ang ating buhay ay higit na maging masaya at magiging kayaya sa paningin ng tao at paningin ng Diyos. Mahal kong mga kapatid, huwag niyong kakalimutan, relationship with Christ is a vital, is so important in our existence. Bakit? Ang sabi ng Bible, without Christ, I can do nothing. Kung wala ang ating Panginoon sa ating buhay, wala tayo magagawa. Mahal kong mga kaibigan, huwag niyong kakalimutan na kayo makipag-ugnayan sa ating Panginoong Hesus araw-araw, oras-oras. Kaya't ang sabi nga ay pray without ceasing. Anong ibig sabihin ng pray?
talking to God as a friend. Makipag-usap ka sa ating Panginoon araw at gabi o anumang oras, kahit saan ka naroon, makipag-usap ka tulad sa isang kaibigan. Ang pang-apat, mahal kong mga kaibigan, ay and Jesus Christ increased in favor with men. Ang Panginoong Hesus ay naging malapit sa mga tao. Nagkaroon siya ng paglago sa tinatawag natin, mahal kong mga kaibigan, na pakikipag-ugnayan sa tao, relationship sa tao. Kapag mayroon tayong maraming kaibigan, because of our good relationship, because of our good friendship attitude, magkakaroon ka ng katuwaan, kasiyahan, sapagkat marami ang nagmamahal sa iyo. Marami ang bumabati sa iyo pag ikaw ay nagtagumpay. Marami ang nakikiiyak sa iyo kapag ikaw ay nabigo. Marami ang nagpupuri sa iyo kapag ikaw ay nagiging successful sa iyong endeavor. Mahal kong mga kaibigan, marami rin nagpapayo sa iyo kung ikaw ay nakikita nila na ikaw ay malungkot. How to overcome ang lungkot ay maraming tao ang magpapayo sa iyo. Mahal kong mga kaibigan, yung apat na yon na ehemplo ng ating Panginoon ay napakalaga. Anong ang sabi? And Jesus increased in wisdom. Pangalawa, in stature, pangkalusugan. Ang pangapat, relations sa ating Diyos, in favor with God. At ang pangapat ay relation with men, in favor with men. Mahal kong mga kaibigan, sana po ay may natutunan po kayo sa ating maikling mensahe ngayong umaga. Sumainyo ang pagpapala ng ating Panginoon ngayon at magpakailanman. God bless you. God bless you.